Good afternoon po, Ma'am Violivic. Ano po ang nickname niyo, ma'am? Ano po itatawag namin? Maylin po, attorney. Ma'am Maylin, ma'am, ito pong inyong nanay na si Ma'am Paterna, 77 years old. Kailan po ba niya nakilala itong nirereklamo po natin na foreigner? Ngayong taon lang po, kung baga sa pagkakaalam namin, July siguro. July 2023. Ngayon, opo. Okay. At saan po niya nakilala ito, ma'am? Sa Facebook lang po, ma'am. Facebook. May nagpakilala ba sa kanilang dalawa? Or Wala po. Paano niya nakilala, ma'am? Like, in-add ba siya as friend? Ganun Siguro, po? ina-add po siya as friend ng yung picture sa AFAM. Tapos, akala namin yung okay lang ang conversation, ma'am. Wala naman po kaming pakialam kasi di ba maraming mang chat ng ganon. Doon na po kami na alarma nung bandang September. Kasi po, minsan si mama tumawag sa ate ko nandito sa Manila. Sabi po, kailangan niya ng pera. Nasangla po yung kwintas ng ate ko kasi nga po may babayaran. Okay lang po sa amin yun. So, sinanla yung kwintas ng ate mo? Yes po. Okay. May 26,000 po yun. Ngayon, nung ilang araw, naghingi na naman si mama ng 10,000. So, medyo na-alarma kami. Bakit? Para saan? Nung October 3, umuwi po yung ate ko doon sa probinsya. Nagkita kaming lahat, ng kapatid. Inisip namin, bakit na ganun pira? Ngayon, yung ate ko, pumunta sa pinsa namin. Doon namin nalaman na si mama pala, ma'am, umuutang doon sa mga ibang pinsa namin. Bukod pa dito sa total na nito, 36,000, na bukod Opo. pa yun. Umutang Magkano siya. inutang niya? Nalaman namin, ma'am, kasi kinuha namin yung simpak ni mama. Hindi namin pinalam sa kanya. May tumatawag. Taga Cebu, kaibigan din ng mama ko. Nag-utang daw po si mama sa kanya ng 10,000. 10,000? Opo. Okay. Tapos meron na namang nagtawag ng 10,000 daw. Kapitbahay, ano lang namin din, taga amin lang din. Doon lang kami na anong problema? Bakit puro pira itong nangyayari? Ngayon, hanggang sa namin siya, ma'am, umamin na siya na, nagpapadala siya ng ganito. Naku, ma, alam mo bang yan, scam? Kaya na po may resibo kami. Siya na po yung nagbigay na sa amin ito. Kaya ngayong takot ko, ma'am, kasi baka pag ma-live ako, hindi na namin mahuli yung suspect, ma'am. Kasi babae naman po yung nakapangalan. Ako, bakit babae? Di ba isabi ko sa iyo, isabi mo, apam yun, hindi nangungutang lang sa akin ng pera. Babalik niya lang sa akin pag, kunyari, may sakit to yung, apam na yun. Tapos may pira daw siya sa bangko. Tapos pag bayaran si mama, yung bang ganun, ma? Okay. Pero kayo ba, ma'am, personal, kayo, Ma'am Maylin, nakita nyo ba, nakausap ng nanay nyo itong Albert Jones Barclays? Yes po. Opo. As in physical na nakita nyo? Or sa cellphone? Nag-ano sila, ma'am, sabi kasi namin, ayun naman mama, kung sige tawagan mo yan, tapos iharap mo sa amin. Ayun, nag-video call sila. Kaya nagka-picture kami, ma'am. Hindi po yan, yung parang tubay to na picture, ma'am, na yung bibig lang nagganon-ganon. Kaya lang, hindi kami... Puso na yan ngayon. Marami yung mga AI. Yung pang ganyan, oo. Hindi totoong tao. Kasi nga, di maniwala, kasi 77 years old, wala na siya sa latest na, hindi po totoo yan, ma. Kaya lang, ayaw niya po. Kaya nga nung November 11, ma'am, hingi na naman ng 15,000, November 14, so tuloy-tuloy pa rin hanggang kaya ngayon. Ma'am, tapos November 29, hingi na naman ng 35,000. Ako, hindi na to, di ko na kaya, hindi ka na namin makontrol. Bininta na namin yung, hindi bininta, inang tawag doon, sinangla namin yung may palayan kami doon, ma'am, para mabayaran yung ibang utang. Oh my God. Sinanla nyo pa yung pangkabuhayan nyo na palayan para lang masustentuhan itong inuutang ng nanay mo, tama? Hindi. Ganito kasi yun, ma'am, di ba? May utang na siya. Wala naman kami pera. Sige, isangla natin yung kalahati ng palayan, 60,000. Para pambayad? Binayad namin doon, ma'am. Kaya nga sabi ko, doble, parang magiging 100,000 na yung natin yung tao na hindi naman natin yung kilala. Ma'am Paterna, magandang hapon po. Good afternoon. Yes, ma'am. Ma'am Paterna, nandito po ang inyong anak, si Ma'am Maylin. Opo. Ito pong si Albert Jones, ma'am. Bakit po ganito kalaki ang iniram sa inyo or bakit ganito kalaki ang pinadala niyong pera? Kasi po, yung niya, nung nagpatulong po sa akin, yung kasi yung pinababayad sila sa
Ministry of Finance ng pinaano sila ng paper na anti-drug screening. Okay. At saang bansa daw po siya, ma'am? Andun siya sa Malaysia daw. Malaysia. Okay. So, doon sa Malaysia daw, kailangan niya ng pera doon sa Ministry of Finance. Yun yung na sinasabi niya. Kasi yung pira daw yung pira na kinuha nila, nagbabayad ang Malaysia, binabayaran sila ng 950,000 daw. Yun. Pinapakita sa akin yung city. At ngayon, ayaw tanggapin sa bangko pag hindi sila nakabayad ng tax. Nagbabayad na sila ng tax, naubos ang nila, lahat ng mga alahas nila, gitrinda. Tapos, ngayon, nag-umpisa sila pagtawag sa akin, wala na siyang nagpapatulong hiningian na naman ng anti-drug screening na papel. Ang last na papel na hiningi sa para ma-incast na yung pira daw nila, medical screening. Yun nga ang Okay. Nay Paterna, ano po ba ang relasyon nyo dito kay Albert? Lang po, nung primero po, nagkukwentuhan kami doon sa Facebook, tapos matagal ng namin. Hindi naman sila hihingi ng pera. Kasi naman dyan sa Malaysia, pinapakitaan niya yung nagpapatulong ako. Kaya ako naman Okay, so magkaibigan lang kayo, ma'am. Tama? Opo. Oo, pero paulit-ulit po siyang nanghihiram, nangungutang, sinasabi niya na meron siyang binabayaran kunwari. Ganon po ba? Oo, may daw siyang binabayaran para sa... Okay. Ma'am Paterna, nakita niyo ba ng personal itong si Albert Jones? Po, sa video call. Sa video call, okay. Pero sabi nga ng anak ninyo, may glitch. Minsan, hindi sumasabay yung bibig. Mukhang 2x2 lang. Magkano na, ma'am, ang inyong napautang, Ma'am Paterna? Base po sa inyong pinapadala. Parang 60,000 po. 50,000, attorney. 50,000. Oh, plus yung mga hiniram pa sa ibang tao, mga umaabot niya ng 70,000. Ma'am Paterna, ang conversation niyo po, ang sabi po ni Albert, I don't have. How can I send the money, honey? Sabi niyo po, I have here 40,000. I will go with you, honey. I almost die here. Sabi niyo po, I really love you, honey. I will do everything just for our love. Sabi niyo po. Ang sagot po ni Albert, you already knew the means, and beside what they needed in 35K and not 40K, why do you want to give me a 40K? All I need is a settlement of my screening so that I could get my fund. I don't need any extra money from you. Nako. Sabi po ni Ma'am Paterna, for your allowance so that we can meet. I really want to see you, honey. Okay. So parang, kanino po ito, ma'am? ay, ito, attorney. Sabi po ni Albert, send only 35K because I don't know the receiver. Just the court registry gave me and said they are money changers. Mga usual na linyahan yan ng mga nangi-scam. Oh. Gandang hapon po, Sir Efren. Yes, ma'am. Good afternoon po. Ito pong ganito mga sitwasyon, sir. Meron po ba tayong paraan para matrace kung kanino po talaga napapadala ni Ma'am Paterna yung umabot na po sa 70,000 na pera na kanyang ipinadala dito sa isang foreigner na pangalan po ay Albert Jones, na hindi po niya sigurado, sir, kung nag-i-exist po talaga? Yes, ma'am. Ganyan. Talagang gagawin natin dyan is masyadong masusing investigasyon po yan dahil unang-una, karamihan ng mga scammers hindi naman talaga gumagamit ng tunay na pangalan. Tama po. At like you've said a while ago na yung photo mukhang hindi naman totoo. Possible po yun na hindi talaga totoo yung photo at hindi rin tayo nakakasiguro kung talagang foreigner yung kausap ni ma'am. Minsan kasi, pag tinignan natin, paano naman nalaman ng foreigner yung name ni ma'am? Yung mga foreigner ba, talaga bang maghahanap yan ng Filipina na magiging karelasyon nila? Sa lawak ng mundo, bakit Filipina pa ang makakarelasyon nila? In fact, kaya nangyayari yan, may possibility na
yung nambibiktima sa kanya ay nandito rin sa Pilipinas. Ayun. Ma'am, kayo po ba ay may pangunang impormasyon doon sa pinapadalhan? Opo, may screenshot po kami. Nasa Quezon City lang. Oh, nasa Quezon City lang. Nasa Quezon City lang pala to eh. Yan nga po. Nako, paano ba gagawin natin dito, Sir Efren? Nasa Quezon City lang pala yung Yan pinapadalhan. nga po. Yan po yung sinasabi ko kanina na masusing investigasyon na alamin natin. Kaya medyo challenging po ito dahil alam naman po natin kagaya nung kung iyan ay virtual currency. Minsan kasi hindi naman talaga gumagamit ng tunay na pangalan or sometimes kagaya nung message kanina na ayaw niyang magpadala ka ng extra is because baka yung pera na yon is hindi naman talaga sa kanya mapupunta. Kumbaga parang may binibili siya online na ikaw ang pinagbabayad. So, kahit hulihin mo yung baka mamaya ang yung pinadalan mo ng pera baka legit na seller yan. Possible yun. Na kumbaga may binili siya na parang ikaw ang pinagbayad niya. Possible po yan. Ano po bang or pangalan sometimes ng po, Salita po. yung may Sige mga po, tinatawag silang cash out na mga GCash, halimbawa, na sa mga tindahan, ikina-cash out nila. Pero dito po kasi, hindi pa malinaw sa akin dahil hindi ko naman po na pakinggan yung simula kung paano po na-disburse yung pera. Siguro ganito po, Sir Efren. Papupuntahin po namin dyan si Ma'am Mylene, kasama po siguro si Ma'am Paterna. Mas maganda kasi namang galing sa kanila yung buong kwento. Lalo na po kay Ma'am Paterna dahil siya po yung nakikipag-usap dito sa ating foreigner, no? Kasi base lamang po dito sa kanilang ibinigay na mga screenshot, yun nga, si Ma'am Paterna ang nagpapadala dito sa lalaki at yung lalaki naman ang sinasabi, wag yung buo. Parang wag na daw, wag excess. Oo. Tapos, yes, ma'am. Baka kasi yun lang yung presyo nung kanyang binibili online. Nako. At yan din po, minsan po kasi, iti-trace natin kung saan na-deliver yung item. Ang ginagawa kasi nitong mga scammer na to, hindi nila pinapadeliver sa kanila yung item, binibenta rin nila agad. So yung delivery papunta rin doon sa buyer agad. So nila. kumbaga parang nagiging connect to, Sir Efren, na may binibentahan sila, tapos meron yung seller na actual seller talaga, tapos may ini-scam sila. At possible yung pinagdalhan nung item na binili niya, possible din na legit talagang buyer. Okay. Sige po. Sir Efren, kami po ay pupunta dyan sa inyong opisina sa Cybercrime Unit or Division po ng NBI at kami po ay hihingi po ng tulong para mapaimbestigahan, sir, at malocate po kung kanino po talaga napapadala yung pera para makasuhan po talaga natin kung sino po yung tunay na may kasalanan dito at kung sino po yung tunay na nanloloko kay Ma'am Paterna. Siguro... Yes, ma'am. We are happy to serve you, ma'am. Ayun. Maraming salamat po, Sir Efren Abanta. Huwag niyo po ibaba ang telepono, makikipag-coordinate po ang aming staff sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you so much po.